Nag-iisang Diyos na buhay, mga kapatid. Amen. May mga katanungan tayo sa ating mga buhay. Minsan magiging emosyonal po tayo. Minsan akala natin ay pinabayaan na po tayo, mga kapatid. Amen. But always remember, amen, He always wanted that nothing be lost. Amen. Hallelujah. Babasa tayo, mga kapatid, John chapter 6, reading from verse 3. Sahin natin ang salita ng Diyos, mga kapatid, sa Tagalog. Umakyat si Jesus at ang mga tagasunod niya sa isang bundok at naupo roon. Verse 4. Malapit na noon ang pista ng mga Hudyo na tinatawag na pista ng paglampas ng mga anghel. So kung tatandaan ninyo, bakit nag-celebrate sila ng fest? Actually, ang mga Hudyo, mga kapatid ko, palagi nilang siniselebrate yung tinatawag na pista, kakaiba sa pista na ginagawa natin. Yung pista nila, ito yung sinasabi dito, mga kapatid ko, yung Passover. Yung Passover kasi, sa lahat ng mayroong risik na dugo doon sa kanilang mga puste ng kanilang tahanan, pintuan, mga kapatid, yung deep angel ay lalagpas yun doon. Pero kung wala kang risik na dugo sa iyong bahay, ay lahat ng panganay, maging hayop o tao, mga kapatid ko, mamamatay lahat. Wala kong pinipili. At the time of the, yun yung time ng Exodus, mga kapatid ko, before pumayag yung hari ng Egypt, si Pharaoh, na palayain yung mga Israelita. So, siniselebrate nila yung paglampas ng anghel. Passover, lumagpas yung anghel, yung big angel, yung angel of death. So, meron tayong mga iba't ibang angel sa buhay na sumasama sa atin. Verse 5, ang sabi dito, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang napakaraming taong papalapit sa kanya. Tinanong niya si Felipe, saan tayo makakabili ng pagkain para pakainin ang mga taong ito? Now, take note, hindi kayo mabuti. Jesus Christ is always concerned. Sabihin mo sa iyong katabi, Jesus is always concerned for you. Jesus is always concerned for you. Kasi tayo, wala natin pakialam eh. Kaya nga, dito, in-exercise natin dito, mga kapatid ko, na kahit kukunti, nagdadala tayo ng baon. Hindi naman lahat nagdadala ng baon, pero nagiging concern tayo, mga kapatid ko, doon sa mga kapatiran natin para pagkuhin natin, hindi na tayo nagugutom. Diba? So, si Jesus Christ always concerned siya kung anong need ng tao. Hello, may kausap ako? Now, kanina, maganda yung devotion kanina ni Mother na dapat ang mga anak nag-o-honor palagi. Take note ninyo Proverbs 13:22 and 2 Corinthians chapter 12 verse 16, if I am not mistaken, hindi po obligasyon ng mga anak na suportaan yung mga magulang. Ang may obligasyon po, lahat ng mga magulang, makinig kayo. Ang may obligasyon po, ang mga magulang
na suportaan yung mga anak. Anong obligasyon ng mga anak? Igalang ang inyong mga magulang. So, ibig sabihin, ang mga magulang, tayo, hindi tayo dapat magtatampo sa mga anak natin na minsan may mga anak na walang utang na loob. Diba? Normal yun. Pero, tayong mga magulang, lagi natin tandaan, ang concern po natin palagi, ihanda yung mga anak. Kaya nga, ang mga anak natin, pinapaaral natin. Mga anak natin, kung maaari, sabi ng Proverbs 13:22, ang mabuting magulang ay naglalaan ng mana sa kanyang mga anak. Kung mabuti tayong magulang. Diba? Pero dahil sa kawalan, nangyayari yun, nagiging domino effect yun, Brother Sinon. Bakit? Yung magulang din natin, wala namang ginawang ganon. Tayo din, ginapos, Sister Chanel. Mabuti na lang, naglilingkod tayo sa Panginoon. Amen. Kung ano yung puso ni Jesus Christ, ganun na rin ang magiging puso natin. Kaya kung totoo tayong naglilingkod, kagaya sa ating Panginoon, siya yung pinapakita, nagpapakita siya mga kapatid, ng concern sa mga tao, nagsasalita agad dyan, saan tayo makakabili ng pagkain? Dahil limo-limo yung sumusunod sa Kanya eh. Gustong gumaling sa kanilang karamdaman, gusto pong makalaya sa kanilang tinatawag na mga problema. Verse 6, tinanong niya ito upang subukan si Felipe kahit alam na niyang ang kaniyang gagawin. Now take note, may paraan na palagi ang Diyos kasi ang plano natin hindi plano ng Diyos. Ang gusto natin hindi gusto ng Diyos. Sinubukan lang niya talaga yung mga alagad niya. Kahit alam naman niya kung ano ang kaniyang gagawin. Verse 7. Sumagot si Felipe sa dami nila. Di ba? Ano agad yung reaction? Negative. Ganon tayo eh. Pag may problema, pag may mga situation, nagdi-negative agad tayo. Nagiging emotional agad tayo. Hindi naman natin obligasyon yun eh. Di ba? Ulitin ko, ang mga anak hindi yung obligasyon na suportaan ng magulang. Pero, kinig kayo mabuti, kung gusto nyong hahaba ang inyong buhay, igalang ninyo sila. So kung nakita ninyo na nahirapan ang inyong mga magulang ninyo, tulungan ninyo sila. Ganun lang kasimple. Pero wala kayong obligasyon doon. Diba? Kahit hindi kayo makapagbigay sa magulang ninyo, hindi kasalanan yun. That's biblical. Kasi tayo mga Pilipino, nasanay tayo, o mag-aral kayo mga anak, pag nakapag-aral na kayo, nakapagtrabaho na kayo, tulungan nyo kami mga magulang ha. Hindi yan biblical. Paano yan pag nagbago yung buhay ng anak mo dahil nakapag-asawa ng medyo hindi rin alam nyo na. Oh. So nagtatampo-tampo ka ngayon, sumpain mo yung anak mo ngayon, damay yung lahat-lahat yung damay yun. Pati apo mo, damay yun. Diba? So, sa dami po nila, ang 8 buwan na sahod ng isang tao ay hindi sapat para pakainin ng kahit kakauntian bawat isa. Makinig kayo mabuti. Kasi ang mga disipulo noon, Brother John, mayroon silang honorarium, may sweldo sila. Hindi naman basta-basta yung sumusunod kay Jesus kasi may mga pamilya yun, Brother Mike. Nung sinabi ng Panginoon ko, Pedro, sumama ka sa akin. Nalinis tayo si Pedro eh. Ano pakain sa pamilya niya? Kaya nga sa ministry, kapag naunawaan ng ministry, pagpapasok ka sa ministry, dapat prepared ka, dapat mayroon ka. Kaya nagiging doktrina ng mga previous nating mga organization, sasabak ka sa pagkapastor, sasabak ka sa ministry, walang-wala ka. Asisi mo pa ang Diyos dyan. Di ba, Pastor Willie? Right. Kasi tinuruan tayo na ganitong gagawin. Anak mo nga, hindi mo kayang paaralin.
Di ba? Kaya tayong mga magulang, kung mayroon man kayo, mag-ipon kayo. St. Peter, SSS, maghulog kayo. Insurance. Kaya kung sakaling darating na kayo sa punto, yung mga anak mo, hindi na magka-problema. Ilibing ka na lang, ilibingan ka na. May kabaong ka na. Hindi yung maging emotional ka, mamamatay ka na lang, dami mo kang sumpain. Di ba? Hindi naman mo, hindi ka nagpapasa ng Biblia eh. May kausap ako para hindi tayo maging emotional. Kagaya nitong mga disciple na ito, naging emotional siya masyado eh. Parang ang punto ni Felipe, anong punto ni Felipe? Pambihira, obligasyon ba natin pakainin yan sila? 8 buwan na sweldo, hindi natin kayang pakainin yan. Kahit pag-ipon-ipunin pa yung sweldo namin, 12 lang kami dito. O hindi kayang pakainin yan kahit 5,000 yan, beside women and children, so possible 15 to 20,000 yung pakainin nila. So, tagilid talaga. Pero, sinubukan lang ng Panginoon na tanungin ang kanyang mga alagad para sana magkaroon sila ng pasyon, magkaroon sila ng damdamin para tumulong sa mga nangangailangan. Hindi naman yung pagkagastusin nyo eh. Verse 8. Sinabi naman ng isa sa mga tagasunod niyang si Andres, na kapatid ni Pedro, verse 9, anong sabi ni Andres? May isang batang lalaki rito, nagkaroon ng paraan to si Andres. Nakakakumbinsi siya ng bata, may bata rito. Di ba? May 5 tinapay at 2 isda. Pero, kakasya pa naman ito sa dami ng tao. Kaya nga lagi kong itinuturo sa inyo, yung income talaga ninyo, hindi yan sapat sa pangangailangan ninyo. Pero magtataka kayo, hanggang ngayon, nandito kayo. Subukan mo kwentahin. Hindi kaya yan. Mga babayarin mo, pagkain mo, kailangan mo, hindi kaya yan. Kaya nga, pinapaalis ng Diyos, huwag ka nang mag-worry dyan. Kagaya ng mga hindel, tingnan mo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim, pero umaani sila. Ano lang ang dapat natin gawin? We need to seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Katagdag yun. Huwag ka na mag-worry. Verse 34 niyan, anong sabi ni Jesus? Hayaan mo na mag-worry ang bukas. Huwag mo nang alalahanin yung bukas. Sapat na yun kung ano ang pangangailangan mo ngayon. May kausap ako? Verse 10. Sinabi ni Jesus, paupuin ninyo ang mga tao. Listen very carefully. Kinig kayo mabuti. Huwag mo na kayong upo. Maganda kasi minsan pag nakatayo kasi naka-focus kayo. Anong purpose? Bakit kinakailangan pa upuin ng mga tao? Sa tingin niyo, bakit kapag nagiginig tayo ng sermon, bakit kinakailangan nakaupo tayo? Tama. Relax ka, komportable ka, diba? Order. Diba? Diba pangit yung habang mo nag-sermon nito, patayo-tayo kayo, palakad-lakad. Diba? Kaya nga yung mga bata na din, inaano natin, habang nag-pray pa tayo na medyo mas malaking lugar na mayroon ng lagayon yung mga bata natin, kasi wala naman yan sila pala. Kahit anong gagawin yan, mag-iingay yan, magtatakbo-takbo yan, di ba? Hindi natin pwedeng pigilan yung mga yan. Ganun na talaga yun sila. Diba? Sumupo naman ang mga tao dahil madamo naman sa lugar na iyon. Ang bilang ng mga lalaki lang ay ilan? 5,000. Lalaki lang yun. Paano yung asawa nila? Paano yung mga anak nila kung dala-dala nila? Verse 11. Kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos.
Pagkatapos, ipinamahagi ito sa mga tao, ganun din ang ginawa niya sa isda, at nabusog silang lahat. Now, dito lang tayo minsan nagkukus, can you imagine? 5 tinapay lang, 2 isda. Pero hindi sinabi dyan na 5 tinapay lang talaga yung kanyang pinaghati-hati. Na 2 isda lang talaga yung kanyang pinaghati-hati. Kasi ang Panginoon hindi naman magician. Hindi kayo mabuti. Parang kagaya sa atin dito, ilan lang ang nagdala ng baon. Minsan 1 kaldero lang yung kanin. Nagkausap ako, pero nagtataka tayo, nagkakasya. May pagkain ba tayo ngayon? Ha? May mga hinipo ba? Padadamihin ng Panginoon yan. Diba? Nabusog silang lahat. Bakit? Kasi nung nakita nila na mayroong bata, i-imagine nyo kung ang bata na may baon, Brother Sinon, lalo na yung malalaki. Kung ang mga bata natin may kunting barya yan para pambili nila ng gusto nila, yung mga malalaki din, may pocket money yan. Nagkausap ako? So ang Panginoon, hindi naman magician. Nung nakita nila na may nag-volunteer na bata, Brother Sinon, nakakahiya naman na hindi rin sila magbigay. So ang nag-distribute lang ang Panginoon at ang mga disipulo niya. Hindi naman sinabi dyan. Pero ang pinakalalim doon, mayroong nag-volunteer at mayroong nagreklamo. Sino nagreklamo? Mga apostolis. Bakit? Maubos yung sweldo nila eh. Pero yung bata, baliwala sa kanya kasi intended naman talaga na baon niya yun eh. Di ba? Okay lang sa kanya. So yung mga tao nakita na, may nagbigay ng bata. So possible noon, binigay nila yung mga baon nila, ang Panginoon na nag-distribute sa lahat. Kaya mahalaga yung mga kapatid na kung may blessing tayo, i-share natin. Would you see amen? Verse 12. Kapit na. Pagkain nila, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, kinig kayo, tipunin ninyo ang lahat ng natira para, para walang masaya. Imagine mo yung bakit biglang dumami. Kasi ang daming nag-volunteer na nagbibigay. Kaya dumami. Hindi lang talaga 5 tinapay, hindi lang talaga 2 isda. Dumami ang nagbibigay. Kaya marami at sumusubra pa mga kapatid. Pero ang punto dito, gusto ng Panginoon na walang masayang. Kamayan mo ang iyong katabi, sabi mo, nothing be lost. Nakakaupo na kayo mga kapatid at pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Nothing be lost. Ayaw ng Panginoon na mayroon pong masayang. Ito yung binanggit niya, gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Ayaw po ng Panginoon, mga kapatid, na mayroon pong masayang. Would you see amen? In the middle of a hungry crowd, a young boy offered 5 loaves and 2 fishes. It was small, too small for 1,000 of people. Kung tutuusin natin mga kapatid, baliwala yung 2 isda at saka 5 tinapay mga kapatid ko na inoffer po ng bata. Makinig kayo mabuti. Kahit kukunti yung inoffer mo, Brother John, kahit akala mo hindi naman makaka-apekto ito, pero dahil galing sa puso mo ang pag-offer mo na yan, amen, hallelujah, pinapadami, pinapalago ng Panginoon, mga kapatid, amen, kahit akala natin na parang walang kwenta lang. Did you see, amen? But when it was placed in the hands of Jesus, it became more than enough.
tayo nagbigay sa Panginoon. In-offer natin sa Panginoon yung kakarampot nating sweldo, yung kakarampot nating kita sa ating mga negosyo, yung kakayahan sa mga diskarte natin, inalay natin sa ating Panginoon. Kahit maliit yan, mga kapatid ko, magtataka ka, magiging more than enough. Amen. Hallelujah. Na supply ng Diyos. Amen. Sa iyong pangangailangan. Yan, napakahalaga na ibigay natin sa Panginoon, i-offer natin sa Panginoon. Huwag kang magreklamo. Minsan nagiging ugali na ng tao, masyado tayong reklamador. Di ba? Noon, kukunti lang yung kita mo, nagreklamo ka. Noon, na lumaki na yung kita mo, nagreklamo ka, bakit hindi pa rin sapat? Ano ang problema? Di ba? Ano ang nagiging problema? Kasi hindi mo inalay sa Panginoon. Kaya hindi nagiging sapat. Diba? Pero kapag inalay mo sa Panginoon, lahat po ng mga bagay, kahit po kunti yan, kahit maliit yan, nagiging more than enough yun. Bakit? Bakit? Kasi itong milagrong ito, this miracle teaches us something deep but simple. God does not look at how much you have. He looks at what you are willing to give. Anong tinignan ng Panginoon? Yung willingness po natin. Tapikin mo yung katabi. Are you willing? Hindi, willing ha? Are you willing? Tinitingnan palagi ng Panginoon yung willingness to give natin. Amen. At dahan-dahan ipapakita ng Diyos. Tandaan natin, hindi tumitingin ang Diyos sa outward natin kung anong mayroon tayo. Hindi tinitingnan ng Diyos yan. Alam niyo ano palagi tinitingnan ng Diyos? Yung puso mo, yung intention mo, yung willingness mo. Jesus did not ask for perfection. He used what was available. Sabihin mo sa iyong katabi, are you available? Yun ang problema natin. Ang problema natin, ilan lang sa atin ang available. Kasi marami tayong dahilan. May trabaho kasi ako meron kasi akong negosyo wala akong oras pagod kasi ako hindi ko alam yun Di ba? Di ba kapag hindi mo gusto, marami kang pag hindi mo gusto, marami kang pero pag gusto mo, marami kang yes. Lagi po nating tandaan mga kapatid na hindi po kailangan ng Diyos yung perfect. Hindi po kailangan ng Diyos yung laki. Hindi po kailangan ng Diyos kung ano, magkano. Hindi po pini-question ng Diyos yan. Palaging tinitingnan ng Diyos kung ano yung available sa iyo. Ano yung puso mo. Amen. You see, amen? Many people feel like they are not enough. Some feel broken by failure, tired from waiting, wounded by betrayal, or empty from life's struggles. Marami po sa atin dumadanas, mga kapatid, amen, ng betrayal. Dumadanas po ng mga struggles sa buhay. Dumadanas po, mga kapatid ko, ng brokenness. Di ba? You're wounded. Dahil sa mga pangangailangan mo, dahil sa mga gusto mo sanang gawin sa buhay mo, hindi mo magawa, mga kapatid, hindi mo alam kung ano ang gagawin mo, hindi mo alam kung anong future mo, wala kang maisip, mga kapatid, at hanggang ganun lang talaga yung kaya mo. Pero lagi nating tandaan, mga kapatid ko, nakikita
anak ka ng Diyos at hindi ka pababayaan ng Diyos. But God does not throw away broken things. He restores them. Diba? Yung mga tinapay, sobra-sobra. Yung mga pagkain nila, sumusobra-sobra. Diba? Dati-rati, namang problema tayo. Bakit? 5 tinapay lang, 2 isda lang. Pero marami ang nagko-contribute at dumadami. Di ba? Pero ang gusto pa rin ng Panginoon, wala pong masayang. Kaya pag may nasobra sa pagkain natin, anong ginagawa natin? Liban sa pagkain ng aso, take out. Bring house. Amen? Sharon. Ha? You see, amen? Diba? Kasi pinakita ng Panginoon yan sa atin eh. Ipinaparamdam po ng Panginoon sa atin kung ano ang dapat po nating gawin kung mayroon pong sobra. Diba? Kung sa mga panahon, mga kapatid ko, na walang-wala tayo, sa mga panahon na hindi po enough ang lahat ng mga bagay. Diba? Dalawa lang kasi yun eh. Lahat ng mga bagay dito sa mundo, nakadepende yan how you think, listen very carefully, how you think and how you act. So kung lagi kang nag-iisip ng problema, kawalan, hindi kaya to, wala akong magiging future nito, nakakapagod itong trabaho ko, gano'n ang lalabas sa'yo. Because that's what you think always. Naikausap ako. Pero kahit gano'n man yung sitwasyon mo, hindi mo man kayang baguhin yan, kahit mag-rally pa tayo sa kung saan-saan, sasama tayo sa rally, wala namang mababago sa gobyerno. Ang gusto lang ng Panginoon, mga kapatid, amen, lalapit tayo sa Kanya. Kapag lalapit tayo sa Kanya, i-restore niya kung ano yung nawala sa iyo. When Jesus said, gather up the fragments that remain, that nothing be lost, He was showing that even leftovers still, hindi kayo, still have value. May value po. Na kahit tayo mga kapatid ay parang akala natin sa sarili natin, wala tayong kwenta. Diba? Minsan iniisip ng mga ina ng mga tahanan na anong kwenta ko dito? Ganito lang. Pagising ng umaga, maglilinis sa bahay, maglalaban ng mga damit ng mga anak ko. Diba? Luto, linis, laba. Para wala tayong value sa sarili. Diba? Pero tandaan natin, kahit iniisip natin na wala tayong value, still, gustong ipaparamdam ng Panginoon sa atin, mga kapatid, na mayroon kang value. Mahalaga ka sa ating Panginoon, mga kapatid. Even broken pieces still matter. Kahit broken ka na. Diba?
Mayroon ka pa rin matter sa ating Panginoon. Mahalaga ka pa rin sa ating Panginoon, mga kapatid. Hindi po sayang ang ginawa po natin sa ating Panginoon. Our labor is not in vain in the Lord. At lagi natin tandaan, the word of the Lord will not return void. It will always accomplish. Kapag narinig natin ang mga salita ng Panginoon, hindi ito babalik na walang kabuluhan. Magaganap ito. Anong gagawin natin? Ang hawakan natin ang kanyang salita. Ba? Bakit yung ibang mga tao, di ba? Nakakahiya man sa ating mananampalataya, pero yun pa yung mga tao, nakala mo walang kwenta sila, walang pakialam kung anong relihiyon. Yun pa yung may mga life verse. At yung life verse nila, pinanghawakan nila. Pero para sa atin, halos araw-araw, nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Linggo-linggo, mga kapatid ko, amen, nakakarinig tayo ng sermon. Pero wala tayong pinanghawakan sa mga salita ng Diyos. May kausap ako. Even broken pieces still matter. Kahit akala mo walang kwenta sa harapan ng Diyos. Yung pag-upo mo lang dito, yung pakikinig mo, yung pagpupuri mo sa Panginoon, yung pag-awit mo sa Panginoon, mga kapatid, amen, nakikita na ng Diyos yan, amen, na binigyan mo siya ng talaga. Sa ngayon, nagtatanim ka lang. Huwag ka lang mag-expect, darating yan. Kasi the more kang nag-expect, mabubroken ka. And you expect too much. Diba? Nag-expect ka masyado. Kaya, nabubroken ka. Kasi grabe yung expectation mo. Maraming mga magulang. Nag-expect sila na kung aangat yung buhay ng kanilang mga anak, alalahanin sila. Mga kapatid nila. Kaya ako, binata pa ako, young age, umalis ako sa bahay namin, alam naman ang mother ko. Hindi ako nag-iisip kung sinong tutulong sa akin. Hindi ako umaasa sa iba. Kasi, mabroken ka lang eh. Mag-expect ka na tutulungan ka. Alam niyo ba rin? Ang dami nang tumira sa church sa Pasay. Ilang taon, may mga nakaalala. Pero hindi kasi nila obligasyon yun eh. Investment yun, natutulong ka sa kanila. Hindi man sila ang tutulong sa iyo, ang mahalaga nakatulong ka. Pero ang pinaka-the best, yung makapangyarihang Diyos, yun yung magbalik sa ginagawa mo mga kapatid. Kaya kapag nagiging giver ka, babalik din sa iyo yan. Yung mga taong giver, mararamdaman mo yan, hindi kailanman yan sila nahihirapan. Pero pag medyo mayroon kang guma sa bulsa,
Ang guma. Kapag binigay mo, bumabalik lang sa'yo. In the same way, God does not waste your tears, your pain, or your hard seasons. Hindi po sayang mga kapatid ko, hindi po sinasayang ng Panginoon yan. Nakikita palagi ng Panginoon yan yung mga luha mo, yung struggles mo, yung pain mo, yung luha mo. Amen. Alam ng Diyos yan. Ba? Huwag mong sisihin yung anak mo, nakakalimutan na ako ng anak ko. Minsan pa naman yung pinaka-paborito mong anak, yun yung makakalimot sa'yo. Minsan nag-iisip tayo, nakikita kayo nila yung pain ko. Kaya alam niyo ba kung anong pinapractice ko? Turuan ko kayo. Yung pinapractice ko sa buhay, inalis ko yung espiritu ng tampo. Halimbawa, hindi mo ko papansinin. Okay lang. Hindi mo ako mamamatay din. Hindi mo ako bibigyan. Binigyan kita. Hindi mo rin ako binibigyan. Okay lang. Ayos lang. Yun yung inalis ko. Magsalita ka sa akin na masama. Ayos lang. Kilala ko naman yung sarili ko eh. Bakit kita anuhin? Babalik din sa'yo yan. Diba? Sa pamilya, ganon. May mga panahon kasi, lalo na, kayo mga magulang, magkakanya-kanya na yung pamilya, yung mga anak ninyo. Yung may gusto ka, hindi talaga mangyayari yun. Kahit anong gagawin mo. Kasi mag-iiba-iba na yan eh. Kaya nga, tama ang Biblia eh. I-prepare mo na yung anak mo. Turuan mo lang paano sila gumalang sa magulang. Ihanda mo lang sila. I-provide mo kanilang pangangailangan. Turuan mo sila na kung lalaki na sila, magkaroon man sila ng magandang buhay, marunong silang tumanaw ng utang na loob. At kung hindi pa nila magagawa yun, wala ka na magagawa doon. Importante, tinuro mo sa kanila. Sila na naharap doon. Kasi tayo mga magulang, may mga expectation tayo eh. O, kagaya ko, may mga anak ako, puro babae yung mga anak ko. O, kapag nag-asawa ko silang tatlo, iba yung diskarte ng mga asawa nila. Eh kung magtatampo ako, baka mabaril ko pa. Wala kang magagawa, ganun na talaga sila eh. Sa bata pa, okay pa yun. Kaya mo pa, kagaya ngayon. Pag sinasabi ko, noong maliliit pa sila, sama tayo. Sasama yun. O kaya kahit hindi mo isasama Brother John, maglulupas na yan, gusto sasama sa'yo. Sama. Makikita lang na paandar ka ng sakyan, maglulupas sa'yo na yan. Pero ngayon, ilitin mo pa, sama tayo. Malaki na eh. May ibang agenda na sila eh. May ibang gusto na eh. Di ba? Pero hindi yung masasayang. Hindi sayang itinuturo mo. Hindi sayang ang luha mo. Hindi sayang yung papapagal mo. Kasi magiging emosyonal ka eh. Di ba? Kaya ng devotion ni Mother kanina, may poem siyang dinabasa. Masyadong emosyonal yun eh. Mula pag
Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Di ba? At ang kamay nila ang iyong ilaw. Alam mo, tawag ko yan. Ano ka nagiging emosyonal? Di ba? The prayers you cried in silence, the battles nobody saw, the disappointments you survived, God sees all of it. Nakikita ng Diyos lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. Diba? Isang dekada akong nagdadrive na napakainit na sasakyan. Di ba? Pero nag-i-enjoy ako. Nagkasakit ako sa bato. Ang init ng upuan. Didikit sa'yo dito. Didistansya ka mag-drive ka, gagano'n ka kasi pag didikit ka, init sa likod. Oh. Nakikita lahat ng Diyos yun. Di ba? Pag uulan, walang wiper, nakalabas yung ulo mo. Walang ilaw. Oh. Nakikita ng Diyos yun. Kaya kung ano ang sitwasyon mo ngayon, huwag kang maging emosyonal. Tapikin mo yung katabi mo, huwag kang emosyonal. Diba? Kasi hindi masyado na emosyonal eh. Parang... Nakikita ng Diyos yan. What looks like a broken chapter to you may be part of God's bigger story. Diba? Yung naranasan mo ngayon, yung kabiguan mo ngayon, yung kahirapan mo ngayon, yung sitwasyon mo ngayon, yung struggles mo ngayon. Amen! Tandaan mo, Mother John, baka susunod na araw, magiging magandang patotoo yan, magiging magandang istorya yan sa buhay mo. Inihanda ka lang ng Panginoon. Woo! Hallelujah! Minsan hindi mo naunawaan yan. Tama-tama, wala kayong Sister Claudia. Naranasan ko na broken-hearted ako. Nandun kasi sila ngayon sa sinamahan si Ren. Yung si Ren, masyadong scientist eh. Kaya yung nagpo-program ng mga robot. Yung robot niya, gumagalaw lang ng pusa. Ano yung batang yun eh. Hindi mapakali sa bahay, gusto niya laging may laban eh. Kaya ngayon, pumutok pa yung mayon, nandoon sila ngayon. Laban sila, laban. Lumalaban sa iba't ibang mga matatalinong mga bata sa buong Pilipinas. Nagpo-program ng mga robot. Yung robot na ginagawa nila, pag gumagalaw yung kamay, kung ano ng mga, hindi ko rin naintindihan yung ginagawa niya. Naranasan ko maging broken heart. Kasi noon, ilang babae noon, Mother John, hindi ko man ramdam eh. Ako man liligaw. Minsan baka gusto sa akin, hindi ko na nililigawan. Ito, true story ko. Tapos pag ayaw ko na, hiwalayan ko na. Diba? Ang daming luha na tumutulog. Hindi ko na intindihan yun. Bakit? Hindi ko man naranasan nagiging broken hearted ako eh. Ano ang naranasan ko? Aray, nako! Hindi ka pala makahinga. Hindi, tutulog ka, hindi ka makatulog. Ito pala yun. Kaya nananalangin ako, hindi ko nagagawin yung ginagawa ko. Kala ko kaya ko eh. Sometimes, God allows breaking before blessing. Woo! Nagpasabi, woo! Sometimes, binubroke ka muna ng Panginoon into pieces. Diba? Because the seed must be born before it. Before the tomb look like the end, but it
resurrection. Diba? Akala natin katapusan na yung kay Jesus Christ. Diba? Kung tayo yung nanonood sa senaryo ni Jesus Christ, wow, anong nangyayari? Ang master natin, pinarusahan na, pinapasan ng krus. Diba? Pinako, pinatay, nilibing, wala na, ending na, wala nang nangyari. Lahat ng aral, lahat ng turo na sinasabi niya, wala palang kwenta. Pero pagkatlong araw, Panginoon, nabuhay magmuli ang ating Panginoon at ipinakita niya, mga kapatid, na lahat ng mga bagay na itinuro niya, totoo. Akala nila katapusan na. Woo! Hallelujah! So do not give up! Sabihin mo sa katabi, do not give up! Do not give up on the pieces of your life that seems scattered. God is still gathering them. Amen. Minsan basag-basag tayo sa mga problema, basag-basag tayo sa mga pagsubok, nawawalan tayo ng pag-asa, amen, dahil sa mga kawalan sa buhay, mga kapatid. Hallelujah! But still, ginagather pa ng Panginoon, mga kapatid, at sasabihin ko sa iyo, bubuuhin muli ng Panginoon ang mga nawalan sa iyo. Mga bagay na akala mo hindi na babalik, mga bagay na akala mo hanggang dyan ka na lang, pero ipapakita ng Diyos sa iyo, Sister Jeannie, na magtatagumpay ka. Do not give up. Huwag ka lang susuko. Huwag ka lang aayaw. Woo! Walang magsabing, woo! He can take what feels ruin and turn into a testimony. Yung nasirang mga bagay, yung mga nawawala sa iyo, amen, yung mga naranasan mo, magiging testimony ngayon. Because in God's hands, woo! Sabi, woo! Nothing is wasted. Sa kamay ng Diyos, mga kapatid, wala pong nasasayang. Kaya lahat ng mga bagay, ialay natin sa Kanya. Lahat ng mga bagay, i-offer natin sa Kanya. Ayan, nagkakausap kami ni Sister Bibi. Hindi naman masamang kumita. Lagi kong sinasabi kay Sister Bibi, hayaan mo lang, darating ang panahon, ma-realize din ng mga anak mo na kailangan talaga natin maglilingkod sa Panginoon. Kasi nandiyan lang naman yun eh. Minsan kasi, hinahabol-habol natin kung ano yung mga dapat natin gawin. 2,000 plus years ago, sinabi na ng Panginoon, unahin niyo lang aking kaharian. Hindi naman sinabi ng Panginoon, tumigil ka sa trabaho, tumigil ka sa negosyo. Kahit nagtatrabaho ka, kahit nagdinegosyo ka, unahin mo ang aking kaharian. Unahin mo ang aking katuwiran. Kasi lahat ng mga bagay, idadagdag ko sa iyo. Hallelujah. Hindi naman sinabi ng Panginoon, magtrabaho ka lang, magnegosyo ka lang. Hayaan mo ako. Hindi. Ang formula, kahit nagtatrabaho ka, kahit nagdinegosyo ka, unahin mo ang aking kaharian. Unahin mo ang aking katuwiran para mag-guide kita. Kasi kapag trabaho ka ng trabaho, asinso ka eh. Pagpapalain ka naman sa pagiging pagdinegosyo mo eh. Pero may kulang. May kulang. Pag ialay natin yan sa kamay ng Panginoon, wala pong nasasayang. Subukan ninyo mga kapatid. Subukan ninyo
lahat ng bagay, ialay mo sa Panginoon. Makatanggap ka ng sweldo, Panginoon, salamat sa sweldo ko kahit alam kong kulang naman ito. Salamat po. Salamat, Panginoon, kahit na yung motor ko ay magkano yung monthly, Brother John? 10,000? Salamat sa Panginoon, makakabayad din. Magbabayad ka mamaya, di ba? Ganun naman buhay. I-enjoy mo lang. Diba? Panginoon, salamat sa problema. Alam ko may plano ka sa problema na to. Diba? Huwag ka mag-emotional, Panginoon. Bakit may problema ako? Diba? Baguhin mo. Panginoon, salamat sa mga pagsubok. Huwag, Panginoon, bakit may mga pagsubok ako? Sado ka emotional. Ayaw ng Panginoon yan. Diba? I-emotional agad si Philippines. 8 buwan na sweldo namin, hindi kayang pakainin yung mga yan. Sado kang emotional. Hindi ko naman sinabing yung sweldo mo yung gagamitin ko eh. May diskarte na ako eh. O gusto ipaalam ng Diyos sa'yo. Hindi ko naman sinabing bumunot ka eh. Tinanong ko lang kung magkano. Ako ang magbibigay sa'yo. O nag-book out ka na kasi akala mo ikaw gagastos. Diba? Yung simpleng kaibigan mo pala, yun palang bumunot, manglibre. Wala ka na, bakit nag-book out ka na? Baka ako magbabayad nito, alis na ako. Diba? Eh pag sinabi ko, John, ride tayo, sama ka kaagad. Diba? Hindi mo mababayaran yung experience, di ba? Tapos may bago ba? Diba? May bagong laro kami ni Ken. Kunting bisyo lang naman. Diba? Huwag mo gawing boring yung sarili mo. Kasi ang Diyos, gusto niya ma-action. Tingnan mo, ang Panginoon sa loob ng 3.5 years, napaka-iksi lang kanyang ministry. 3.5 years. Ba? Hindi siya boring, hindi siya tulog-tulog lang eh. Palagi naglalakad eh. Palagi pupunta sa mga pista, pupunta kung saan, sa mga kaibigan, lahat. O, sino pa naman gusto ninyo? Ma-action palagi yung buhay ng Panginoon. Bira ka lang sa pamilya niya eh. Wala ka mabasa na palagi niya kasama yung mama niya? Nag-alala pa kayong mama niya eh. Ang bira ko si Jesus. Kanina kasi kasama lang natin. Akala ko kasama natin. Binalikan nila. 3 araw na silang naglalakad. Binalikan nila. Yun pala nagtuturo na sa sinagoga si Jesus Christ. Sabi ni Maria, bira ka anak. Ang layo na namin ng papa mong si Jose. Nandito ka lang pala. Sagot ni Jesus Christ, I am doing my Father's business. Sabihin mo sa iyong katabi, nothing is forgotten. And nothing surrendered to Him is ever lost. Hindi ka talaga niya nakakalimutan. Kaya yung pananalangin mo, huwag kang magsawa. Ulit-ulitin mo yan sa Panginoon. Ay, yung dying ako. Pag-isa lang ako sa sopa, hindi naman ako makaakyat sa taas. Alam mo yung impression na naghihintay ka sa kamatayan mo? Diba? At madaling araw, hindi ka makatulog. Nag-iisip ka kung ano-ano. Akala mo nakakalimutan ka na ng Panginoon. Pero sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, alam mo
kung ano ang ginagawa ko. Alam ko hindi mo ako pababayaan. Isinuko ko lahat sa iyo, Panginoon. Bigyan mo ako ng pagkakataon. At ipaparamdam mo sa mga nakakarinig sa mga salita mo na totoo yung mga sinasabi ko. Kasi nakakahiya yun eh. Imagine mo, almost 30 years kang nangangaral, mga kapatid. Tapos yung kung mamamatay ka na lang na walang kabuluhan. Akala mo nakalimutan ng Panginoon yung ginagawa mo? Hindi ka nakakalimutan. Lahat ng ginawa mo, naalala ng Panginoon, magmula mong isinuko mo yung sarili mo sa Panginoon, even hindi kanya nakakalimutan. Nothing is forgotten. Lahat ng sakripisyo mo, lahat ng prayers mo, lahat ng ginagawa mo, nakikita ng Diyos yan. Nothing surrendered to Him is ever lost. Kapag isinuko mo sa Kanya, binigay mo sa Kanya. Kaya yung unang sinabi ng Panginoon, after He taught prayers, tinuruan niya kanya mga lagad ng prayer, sinabi niya, unahin niyo lang aking kahit. Unahin niyo ang aking katwiran. Hindi ang katwiran ninyo. Kasi palagi kayo nangangatwiran eh. Diba? Hindi kasi ganito eh. Hindi mo nga katwiran. Kaniyang katwiran. Kasi kung ikaw lang, nangangatwiran ka eh. Ama mali. Nagsisilpan mo ka eh. Kasi ganito, kasi ganyan eh. Hindi sa'yo, sa Kanya. Dahil ayaw ng Panginoon na mararamdaman niya. So ano ang pinaka-value dito? Ano ang pinaka-focus dito? Unawain natin palagi ang mga salita ng ating Panginoon. Kapag naiintindihan natin ang mga salita ng ating Panginoon, mga kapatid, doon maisip, bakit ngayon ko lang ito naisip? Ang sarap naman pala ng buhay. Alam bakit hindi ka masaya? Hello? Alam bakit hindi ka masaya minsan? Kasi hindi mo naunawaan yung buhay mo. Kaya hindi ka masaya. Boring ka. Parang lahat ng ginagawa mo, parang hindi ka masaya. Kaya nga, advice ko lagi sa inyo, kung nagtatrabaho ka ba doon, hindi ka masaya, umalis ka dyan. Maghanap ka kung saan ka masaya. Huwag kang hanggang kamatayan mo dyan ka. Hindi ka masaya dyan eh. Lagi kang nagreklamo, hindi ka papapalain yan. Pumapasok ka, ang bit ng trabaho nitong boss ko, napakapangit, ang gaan, lahat na, sinusumpa mo lahat. Ang balik niyan, ganun din sa'yo. Diba? Pero kung nagpapasalamat ka palagi, ay salamat Panginoon, nakakapasok mo, paano, yung iba, walang trabaho. Hello? Kahit maliit yung sildo ko, kung yung iba naman, walang sildo, ganun lang talaga ang buhay. Amen? May kausap ako? Naintindihan niyo yung reverse. Minsan palagi kang nagreklamo sa trabaho mo. Ano ba ito? Buhay ko, ganito. Balik-talit mo ngayon, salamat. Dahil ganito ako. Sa tamang Panginoon, dahil ginawa akong tao. Kung nagiging manok ka, kung nagiging baboy ka, sinusundan namin yung baboy ni Pastor Rami, galing kami ng Tarlac eh. Hindi ko kawawa itong mga baboy, ano? Magaling dito si Pastor Rami gumawa ng pinto eh. Isipin mo mula bata, pinapakain sila, pinapalaki. Wala silang trabaho, kundi kain lang ng kain.
Pero ang ending pala nila, slaughterhouse. Oh. Di ba? Sa ating baliktad may struggles tayo. Mayroon tayong mga problema, mayroon hindi magandang sitwasyon. Minsan, pamilya ka, hindi kayo nagkakaunawaan. Pero ang focus natin hindi po dito, doon sa darating. Because this world is not our home. I-reverse mo palagi ang buhay mo. Gawin mo masaya. Pag hawak mo sa bulsa mo, oops, wala akong pera. Panginoon, no? Wala akong pera. Alam kong hindi ko pababayaan. Di ba, sterility? Diba? Ipaghawak mo, naku, wala akong pera. Law of attraction kasi yan That's law of attraction. Lagi kong sinasabi palagi ka sa Jaja, pakiramdaman mo, yung tindahan na yan, walang bumibili. Papasok kayo dyan. Kapag pumasok kayo dyan, tingnan mo, marami nang bibili. Itong restaurant ito, walang kumakain, tayo lang. Mamaya-maya, mapupuno ito. Bakit? May dala-dala akong espiritu ng pagkapositibo. Attraction yan Diba? Lagi sinasabi ni Mr. Jaja, minsan hindi ko na pinapansin yan. Sasabihin niya, oo nga, no? Tingnan mo, dumadami na namimili. Yung kapitbahay namin, yung katabi ng bahay namin, nagtitinda ng okay-okay, yung mga damit na tinitingnan ko, awa naman ito palagi. Nag-online yun, walang halos bumibili. Isang araw, lumapit ako, pinupwersa ko yung mga anak ko, bumili tayo doon. Hanggang ngayon, ang dami na niyang client, ang dami nang bumibili sa kanya. Kasi law of attraction yun Nung ako lang pinipili, wala naman ako nagugustuhan talaga doon may panda, pinipili ko sa mga anak ko, parang ayaw na hindi, pilitin ko, pilitin ko to. Ang bili namin. Mamaya, tinitingnan ko, ayos kada uwi ko, punong-puno na. Hindi nakala sila nag-online. Alam ni Sister Cornel, di ba? Ganon minsan mga kapatid. Minsan masyado tayong nagdi-negative sa sarili natin, nagdi-negative sa mga sitwasyon. Lagi nating tandaan, ayaw ng Panginoon, amen, nakalimutan ang mga ginagawa mo. Nothing belongs, nothing is forgotten. Hallelujah! Woo! Hallelujah! Lahat ng luha mo, lahat ng sakripisyo mo, naalala ng Panginoon. Woo! Patayo tayo lahat na. Thank you, Jesus.